Ay, magandang umaga po sa inyo at sa mga nakikinig sa atin. Thank you very much for your time, sir. Sir, ano mo bang mga kaso ang binabalak ng NBI isampa laban kay VP Sara? Ay, yan pong bagay na yan ay pinag-aaralan pa po naming mabuti kung Oo. depende po sa yung ebidensya namin at hand at saka kung Oo. ano pong isasagot ni VP Sara, yung mga ebidensya niya rin po. Itimbangin po Ah, namin yan at saka namin pag-aaralan kung anong nararapat, kung tama ba ang aming mga ebidensya sa kaso na isasampa namin kung sakali man. ah, Ganun po ba talaga ang proseso, sir? Patatawag yung suspect, akala po kasi meron na kayong naiisip na mga habla, tapos pasasagutin nyo na lang yung ano po, yung suspect or ano sa krimen halimbawa. Ganun po. Marami pong lumalabas na Oo. possible na kaso. Opo. Parang yung anti-terrorism, sa inciting to sedition, Oo. may pong grave threat, pero hindi pa po namin alam yung Opo. particular. Pag-aaralan po naming mabuti. Aha, aha. Sir, yung grave threat po, ano, yan, malalang pagbabanta, ano, nasa revised penal code po ito. Ano po ba ibig sabihin ng ganon? Pag grave threat, sir? Ayun po, yung meron kang pananakot na ginawa laban sa buhay, property ng isang tao at yan ay maaaring subject to condition o walang kondisyon. Basta't Aha. na isabi ko yan, yan ay pananakot. Oo. Yung pag hindi ka nagbayad, papatayin ko ta. Yung ganon, yung, Yan po, oo. grave threat yan. Oo. Kahit nagbayad yung tao, nasabi mo na sa kanya, napapatayin mo siya, Oo. yung tangka po ang pinaparusahan ng batas. Hindi yung kondisyon na pag hindi ka nagbayad sa utang mo, ganon. Hindi po, oo. Ano po yun, conditional po yun, condition. Aha. Yun po ang isang element ng grave threat. May condition o walang condition. I see. So, ano po ba ang parusa sa ganitong klaseng offense, sir? Ah, hindi ko masyadong naisip, baka magkamali ako ng penalty. Yun naman po sinabi nyo kanina na ano po, yung inciting to sedition. Iba pa po yung sedition doon, ano po? Ano po ang ibig sabihin ng inciting to sedition, sir? Yun pong sedition proper ay merong public uprising. Wala namang public uprising ito, kaya hindi papasok. At tinitignan po namin yung anggulo na inciting pa lang. Ayun Oo. po. Oo. Kung nag-uudyok, kumbaga, nagtatawag ng uprising. Ano? Ay, Hello. yeah, hello po. Opo. Ang inciting, bali nagtatawag o nag-uudyok ng uprising. Parang ganun po. Parang ganun po. Oo, oo. So ito, kailangan it has to be stated in public. Ano po? Oo. Yung element na isinapubliko ito. Parang yung nangyari po na kaya sinasabing inciting to sedition ay dahil nasa ano po ito, online at parang yung pagmumura at pagbabanta ay nasa live stream ng kanilang Zoom na press conference. Yes. Apo. So ito naman po, ano ang parusa sa ganito pong offense o tsaka multa kung meron man? Hindi ko rin po masyadong maalala. Nung nire-review kasi namin, ang sabi prison mayor, ano, and it's in its full, ano po, ano ba ibig sabihin nun? Ito po ba yung 20 years and 1 day? Yun po ba yun? Hindi ho. Ang prison mayor ay 12 years and 1 day 12 to 20 years. Okay, okay. Okay. Tapos, yung pong sinasabi nyo kanina, no, terrorism, sir, paano pong papasok sa terrorism yon? Ayun po, pinag-aaralan nga po namin lahat ng elements ng terrorism, anti-terrorism law. Pinag-aaralan po namin mabuti, lalo pa ito'y bagong batas lamang. Oo, oo.
parating ang kine-question itong batas na ito eh. Meron na po bang na-convict sa terrorism dito sa Pilipinas? Wala pa po, pero meron tayong may kaso ngayon na sa anti-terrorism, si Congressman Tevez. Opo, dahil doon sa pinaslang na governor de Camo ng Negros Oriental at siyam na mga ano nito, no, constituents po na mga Negrense. Yun po, pagka ganon, may pinaslang mismo, terrorism yon. Apa. Opo. Pero pagka yung pagbabanta, maaari ring lumabas na terrorism, sir. Pinag-aaralan nga po namin. Pinag-aaralan pa po namin. Aha. Pero kasi may mga provisions po yan, sir, ano, yung terrorism. So, okay. Paano po ba yung pag-terrorism, di ba, non-bailable po ito, sir? Sir, pinag-aaralan pa po namin parang dinidiscuss na natin yung mga kaso, sir. Wag naman ganyan. No? Okay. So, sir, ano po pwedeng maano dito? Yung, paano ito? So, pinospone nyo, sir, yung inyong, preliminary investigation to December 11. Ano po? December 11 ho ang nireset namin. So, yun ang final na setting dyan. Opo. Pagka hindi po dumalo, paano po mangyayari? Depende po, sir. Kung merong justifiable reason si Vice President, maaaring mapagbigyan namin ng another setting. Pero kung nagwalang pahala niya lang, walang pasabi, hindi sumipot, we will proceed with our final report and sasubmit po namin yun sa prosecutor's office. Opo. Yun pong nire-review po namin kasi yung nangyari noong May 12, 13, and 14 na may tatlo pong hinuli ang NBI at ng CIDG, PNP, yung Investigation and Detection Group, na tatlo pong individual, iba-ibang lugar. Yung isa sa Dagupan, pinick up po siya ng NBI sa Pangasinan. Tapos yung isa po ay sa Boracay, yung una po sa Dagupan ay public school teacher. Yung pangalawa po ay carpentero, construction worker. At yung pangatlo po ay sa Cebu, isang bagong graduate po na babae, kabataan, po. Dahil sa pagbibiro pa lang po ito, na nag-put up sila ng reward para i-assassinate daw si Nooy President Rodi Duterte. Ang naging, kasi yung una, 50 million, sabi niya gano'n, pero nagpapatawa lang daw siya. Wala naman daw siyang pera talaga na gano'n. Yung pangalawa naman, yung karpintero, 75 million. Yung pangatlo naman, yung bagong graduate, wala naman trabaho, 100 million pesos yung mga reward. Nagbibiro lang daw sila. Pero ang binanggit po roon, ng NBI ay continuing crime po daw yun kasi nakapaskel po sa kanilang mga Facebook account. Ganun po pa talaga ang nature of that crime pagka naging may cyber crime element daw po, sir. Yun po. Kaya nga po yung mga tao na yun ay inaresto. Ngayon po, ito ay at na-dismiss po yung mga kaso because of technicalities. Na-dismiss po yung mga kaso na yun because of technicalities at parang pinatawad po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Opo. Ganun po. Na-dismiss sa technicality, hindi po dahil dun sa nature of the charges brought up against them. Opo, sir. Kaya nga po ngayon ay bilang dating West, nilalagay ko po lahat sa tama. Impartial po ang investigation. Bibigyan namin ng due process ang si Vice President Sara. Lalagay po natin sa ayos lahat para walang masabi, wala kaming kinikilingan. Impartial kami. Opo. So, paano po ang mangyayari doon sa preliminary investigation? May mga
prosecutors po nadidinggin yung kanyang panig. Ganun po. Yes, sir. Kami po ay fact-finding lamang. Ang NBI, fact-finding lamang. And then, kung ano mang na makita namin, i-recommend po namin yun sa prosecutor's office. Oho. Sa OJ na po yun. Sila po ang titimbang-timbang lahat ng ebidensya, kung ano man ang ebidensya na ipresenta namin, ebidensya na ipresenta ni Ma'am Opo. Sara. At sila po ang mag-decide kung may prima facie evidence ba that would warrant conviction. Ganun na po ang hinahanap ngayon ng DOJ natin. Oho. So sa December 11, puro mga NBI po na mga abogado ang ka-meeting. Wala pa pong prosecutor ng Department of Justice. Wala pa po. Mga nagpumili ako ng mga mahuhusay ko na abogado. Oho. Mga 4 sila o 5. Sila po ang haharap kay VP Sara. Aha, aha. So, tapos, meron pa po ba kayo ibang na-enkwentro na ganitong pagbabanta recently ng isang public official, sir, na krimen, na kaso, sorry. Ito pa lang ho, sa ngayon, ito pa lang po ang aming iniimbestigahan. Aha. Sir, yung sinabi kasi ni VP Sara, meron daw banta rin sa buhay niya. Meron po ba kayong natanggap na impormasyon dito o complaint or ano sa katungkol sa kanya na binanggit niya sa inyo, sir? Yung formal complaint po ay wala kaming natatanggap pag mula sa kanya. Pero sinasabi niya yan sa media, kaya yun po ay kasama sa aming iimbestigahan. Tatanungin din namin siya kung meron ba siyang naiisip kung yung tao na nagbabanta sa kanya at meron ba tayong mga ebidensya. Imbestigahan po namin yan kasi mandato po namin na protektahan, imbestigahan any threats or assault sa Presidente, Vice President, hanggang sa hanggang sa Chief Justice na Supreme Court. Nasa primary jurisdiction po yan ng NBI. Pati po ang media. Nasa primary jurisdiction namin yung mga threats and assault sa media. Oho. Pero sa ngayon, wala pa kayong investigasyon. Tatanungin niyo pa lang po siya. Opo, yan. Si BP Sara. Yan po. Yan po ang kauna-una na natanggap namin na may pagtatangka, ay may pananakot sa buhay ng ating Pangulo, First Lady at ng Speaker of the House. Yung sinabi niyo kasama sa mandate niyo, sir, so automatic yon, kumbaga, hindi kailangan maghabla yung yung pinagbantaan dito kasi mandato niyo po na pag may banta sa matataas na opisyales, pasok kagad kayo po ang NBI. Yes, sir. Ganun na nga po. Okay. Ngayon, gaano katagal po itong mga investigasyon na ganito inaabot? Bago kayo magtampa ng or ipasa sa prosecutor? Dapat nga yung kung dumating sa kahapon si Ma'am, baka matapos na agad namin yun at ipapasa na namin sa prosecutor's office. Pero yun nga, binigyan namin siya ng pagkakataon. Sige, pag-aralan niya yung kaso at tapos sa December 11 po namin nakaset ulit. So, usually mga ilang araw po inaabot yung ganong pagdetermina nyo. Hindi po inaabot ba ng 1 linggo, sir? Siguro give us 1 week or 2 para matapos namin po lahat. Okay. Sige, so aabangan po namin ito sa December 11. Thank you very much po for your time sa pag-explain po. Salamat po, Sir Jarius. Maraming salamat. God bless and mabuhay po kayo, sir, sa NBI. Once again,